Alam niyo po mga kababayan, wala pong ginawa si Harry Roque sa araw-araw po na ginawa ng Diyos. Pag titignan niyo po yung kanyang Facebook page, wala po siyang ginawa, in my opinion, wala po siyang ginawa kundi pintahan ng negatibo si PBBM at ang kanyang administrasyon. Tapos, lagi niyang inaangat yung kanilang kampo, si VP Sara, and then hinihila po niya pababa si PBBM sa kanyang mga content. Panoorin niyo po itong dalawang content ni Harry Roque nang maunawaan niyo po kung ano po yung sinasabi ko sa inyo. Ito po. Para na po akong isang sirang plaka. Hindi po tayo magkakaroon ng solusyon sa ating problema pagdating sa kagutuman, sa mataas na presyo ng bilihin, sa kawalan ng trabaho at sa kababaan ng sweldo kung wala pong sa tamang pag-iisip ang namumuno. Para na po akong isang sirang plaka. Hindi po tayo magkakaroon ng solusyon sa ating problema pagdating sa kagutuman, sa mataas na presyo ng bilihin, sa kawalan ng trabaho at sa kababaan ng sweldo kung wala pong sa tamang pag-iisip ang namumuno. Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Ano ba bagong Pilipinas? Lantaran ng droga. Napo, binansagan na tayo. Isa sa pinakadeligadong lugar para sa turista sa buong daigdig. Pinapangit na airport. Pinakamalalang ekonomiya. Pinakamataas ang inflation. Pangalawa lang po tayo sa Laos pagdating sa inflation sa Southeast Asia. O, bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Ano ba bagong Pilipinas? Lantaran ng droga. Napo, binansagan na tayo. Isa sa pinakadeligadong lugar para sa turista sa buong daigdig. Pinapangit na airport. Pinakamalalang ekonomiya. Pinakamataas ang inflation. Pangalawa lang po tayo sa Laos pagdating sa inflation sa Southeast Asia. O, Ayan mga kababayan, hindi lamang po si Harry Roque yung gumagawa niyan. Marami po akong nakikitang DDS na gumagawa niyan na tila ginagather nila ang lahat ng negatibong balita sa bansa po natin. And then i-amplify po nila, i-share na para bang ang goal nila is malaman ito ng maraming Pilipino. Kung i-browse niyo po ang kanyang page, talagang napakadaming negatibo na banat po kay PBBM at saka po sa administrasyon niya. And then inaangat niya ng inaangat ang mga Duterte, si VP Sara. Ano po ba yung hindi sinasabi sa atin ni Harry Roque pagdating sa inflation? Ang sabi po niya kasi kanina sa inflation, kung narinig nyo na parang pangalawa tayo sa pinaka-worst. Pero ang hindi po binabahagi ni Harry Roque, sa tatlong magkakasunod na buwan, 3 consecutive months, bumababa na po ng bumababa ang inflation natin. Noong February, 2.1%. And then nung March, bumaba ito sa 1.8%. And then, nung April, bumaba po ito sa 1.4%. So, bumabagal po ng bumabagal ang ating inflation. Pagdating naman po sa ekonomiya, ito naman po yung nakikita natin sa balita, Philippine economy grew faster by 5.4% in the first quarter of 2025. So, meron naman po tayong gain, mga kababayan. Meron po tayong progress, Pero hindi po natin yan naririnig kila Harry Roque at sa mga DDS. Kaya nga po nandito kami para labanan sila, para sabihin namin kung ano naman yung magagandang nangyayari sa bansa. Kasi puro na lamang negatibo ang maririnig mo sa mga iyan. Puro na lamang pagpipinta ng negatibong imahe sa Pilipinas, sa gobyerno, kay PBBM ang maririnig mo sa mga content nila, sa mga sinasabi nila. Tapos, ginagawa niya yan habang siya ay nasa ibang bansa. And then yung kanilang issue na pulburon-pulburon, hanggang ngayon, yung pa rin po ang laman ng kanilang mga content, Wala po akong nakitang maganda or appreciation para sa gobyerno, para kay PBBM, na kinontent po nila Harry Roque. Yung iba nga po, nakikita kong mga content nila, ng mga DDS, may pambabastos pa po, disrespect, Pati po kay FL. So, ganan, mga kababayan, yung mga magagandang balita, hindi naman nila binabahagi, Pagdating po dun sa issue ng kriminalidad, according naman po sa PNP, bumaba po yung crime rate. Ngayong admin na ito, kumpara dun sa admin ni dating Pangulong Duterte. Ang style kasi ng mga DDS, makabalita lang sila ng isang hindi magandang balita patungkol po sa peace and order ng bansa, i-amplify na ng mga yan, i-emphasize as if sobrang lala ng sitwasyon. Ganun po ang style nila. Ganyan ang ginawa nila kay Pinoy Aquino, mga kababayan, Makabalita lang sila ng negatibo, talagang papalakihin nila, sisiguraduhin nila na maraming makakarinig, makakaalam, yung tipong talagang ikukondisyon nila ang mga tao na, ay, magulo na ang Pilipinas, marami nang nangyayaring ganito, kaliwat kanan, makabalita lang sila ng kaunti, ipapalabas nila ito or gagawin nila ito ng content as if sobrang lala na ng mga pangyayari, mga kababayan.
Yung sa ekonomiya at saka sa inflation, hindi po binanggit ni Harry Roque yung good news na ipinakita ko sa inyo. So, yan po yung nakikita kong style nila na talaga namang kapag hindi sila ang nakaupo, kapag hindi nila gusto ang nakaupo, lahat gagawin nila para lamang pumangit ang imahe nito at nang sila'y makabalik po sa posisyon, mga kababayan. Yan po ang kaibahan ng mga DDS sa mga kakamping. Ang mga kakamping, kapag may nakikita kaming maganda at na-appreciate namin, sinusuportahan namin, tumutulong kami. Kita niyo naman po sa Attorney Leni Robredo, nag-put up po ng foundation, Angat Buhay Foundation, para po makatulong sa gobyerno. Pero itong mga DDS na ito, ano pong ginawa nila? Wala po silang ginawa araw-araw, kundi hanapan ng pangit na nangyayari sa Pilipinas, sa gobyerno. Hulaan, gawa ng kung ano-anong intriga ang Pangulo, ang gobyerno, at kung ano-anong reklamo ang ginagawa nila, imbis na tumulong, imbis na mag-put up din sila ng foundation na tumutulong sa ating mga kababayan na nangangailangan, anong ginawa nila? Rally ng rally, reklamo ng reklamo. Napaka-negatron mga kababayan, puro kanegahan ang maririnig mo sa kanila. Wala naman silang ginagawa para tumulong. Parang nakita kong goal nila is talaga namang pong patalsikin si PBBM at nang sila po ang makabalik sa pwesto. No? Pero hindi po tayo papayag doon. Sinasabi ko nga, kung sino man ang nanalo sa mga senador, kung ano man ang kulay nyo, sana irespeto nyo na lang po ang admin hanggang 2028. Meron naman pong susunod na eleksyon, mga DDS, no? Harry Roque, nakikiusap kami sa inyo. Nagrereklamo kayo na nagrereklamo patungkol po sa kalagayan ng Pilipinas. Pero ano bang ginagawa nyo? Tumutulong ba kayo? Puro reklamo naman kayo Puro reklamo ang ginagawa nyo. Ipakita nyo rin sa mga Pilipino, ibahagi nyo rin yung mga magagandang nangyayari sa bansa. Hindi lang puro kayo reklamo. Kaya talagang na-appreciate namin yung admin ngayon dahil unang-una, hindi bastos, may paggalang sa mga Pilipino. Pangalawa, nagtatrabaho, hindi puro yabang, hindi puro, alam mo yun, violente yung pananalita or pagiging violente ang solusyon sa mga problema. At yan ang sigurong hindi nyo matanggap. Na kayo sumusuporta dun sa violente sa pananalita, sa gawa, sa pag-iisip. Kami hindi. Kaya mas na-appreciate namin ito. Sa totoo lang, kahit medyo marami pang pwedeng i-improve, okay na ako dito mga kababayan. No? Ang importante, nakikita ko na hindi nakikipag-away araw-araw. Hindi ginagawang joke ang mga Pilipino. Ang importante, sineseryoso tayo. At talaga namang ginagawa yung best niya para makapagtrabaho, makapagserbisyo. Hindi yung puro intriga, no? Yung iba dyan, mang-iintriga dahil nasusukol. Nakita na may mga ginawang mali sa pag-handle ng pondo niya. Tapos magbabanta, magmumura, magagalit, magagalit-galitan. Hindi po ba nakakaumay mga kababayan? So talagang hindi po tayo titigil na kalabanin ang mga ito dahil again, kung sila po yung laging naririnig at nakikita ng mga tao, hindi fair yon. Baka po sila yung paniwalaan. At baka yung mga palagi nilang sinasabing negatibo ang ma-absorb ng mga tao at talaga namang po yung mga tao ay magalit at maging instrumento pa ng kanilang mga agenda na gustong mangyari na in my opinion ay gusto lamang nilang makabalik sa posisyon, mga kababayan. Bago ko po tapusin ang video na ito, pakinggan po natin ang mensahe ng pasasalamat ni Secretary Benhur Abalos. Ito po. Ako at ang aking pamilya ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta, nagtiwala at nanalig sa ating adhikain. Sa bawat isang tulong, nagbigay ng oras, lakas, dasal, at suporta sa bawat sulok ng bansa. Maraming salamat po sa inyo. Sa aking mga kasama sa alyansa, salamat sa samahan at sa pagkakaibigan. Mait kong binabati ang lahat na nagwagi sa halalan. Naway, pagsilbihan ninyo ang ating bansa ng tapat at buong puso. At sa aking mga kababayan, tapos na po ang eleksyon. Naway, magkaisa na po tayo dahil iyan po ang susi sa ikauunlad ng ating bansa. Ako po si Benhur Abalos, muling nagpapasalamat sa inyong lahat. Ayan po mga kababayan, narinig po natin. Ako po ay isa sa milyong-milyong ng hinayang kay Secretary Abalos dahil nakita ko naman po yung kanyang performance sa MMDA at saka sa DILG. Wala naman po ako nakitang hindi maganda. Nag-perform po siya. And then alam ko abogado din siya.
And wala naman po ako nakitang bagahe niyan. Hindi ko nakakitaan or hindi ko nabalitaan na naging sangkot po yan sa katiwalian. So nanghihinayang po talaga ako dahil para po sa akin, mas gusto ko yan na makapasok kaysa kay Camille Villar. Tignan nyo naman, ang sabi ni Camille Villar. Ayan po, sabi niya, hindi daw po niya bibiguin si VP Sara. No? So parang alam na po natin na poprotektahan nila si VP Sara at ang mga Duterte. No? Pero sana unahin nyo rin ang mga Pilipino bago yung mga politiko na tinatanawan nyo ng utang na loob, no? Sana mga Pilipino ang unahin nyo. Bukod doon kay Binay, no? Si Abby Binay, maganda rin naman yung kanyang performance sa Makati, no? Alam naman po natin kung gaano kaunlad ang Makati. And kung sana silang dalawa po ay nakapasok, baka po wala yung dalawa doon na hindi po natin gusto. Pero ako naniniwala na yung mga senador na yan, kapag nakita nila yung ebidensya at mga testimonya, narinig nila, no? Yung mga mabibigat na ebidensya, alam ko makokonsensya yung mga yan at kakampi sila sa mga Pilipino. Sana po ganun ang mangyari. Dahil sa tingin ko, kapag hindi nyo pinakinggan ang mga Pilipino, mararamdaman nyo siguro yung totoong EDSA, no? Papanoorin natin lahat ang impeachment trial. Kapag nakikita natin na mabibigat ang ebidensya, tapos maraming mabibigat na testimonya at talaga namang evident, no? Tapos hindi pa rin kayo pumabor sa gusto ng mga Pilipino, talagang mararamdaman niyo po siguro ang totoong So yun po, no? Narinig niyo po yung mensahe ni Secretary Abalos. Ibang-iba po sa mga DDS, no? Ibang-iba po kay Harry Roque. Yung kanyang mithiin pa din is magtulungan para sa bansa kahit po natalo. Yung ikabubuti pa rin ng bansa ang iniisip, no? Hindi kagaya nung kabila, yung kampo nila Harry Roque na talagang puro negatibo po ang sinasabi na para bang wala nang nakitang maganda na nangyayari sa bansa, no? Si Senator Kiko nung natalo noong 2022, Senator Bam, si Atty. Leni Robredo, tumulong po sila sa mga Pilipino at sa gobyerno. Nakita naman po natin kapag may bagyo, sana po ganyan tayo. After election, kahit matalo tayo, tanggapin po natin. And then tumulong po tayo sa nanalo, no? Si Senator Trillanes, nabiguman, pero tumulong po siya sa paglaban sa katiwalian at pagsiwalat ng mga hindi magagandang nangyari noong nakaraang administrasyon. Lumalaban po siya, matapang po siyang lumalaban sa katiwalian. Kahit po iniinsulto siya at kahit ilang beses na siyang natalo. Dahil alam mo naman ang kinalaban ni Senator Trillanes, maraming supporters, no? Charming para sa maraming Pilipino. Kaya kahit pa alam niya na ito ay magiging malaking dagok sa kanyang political career, pinush pa rin niya, pinursige pa rin niya dahil alam niya na tama yung kanyang pinaglalaban. Yun nga lang, ang price ay yung matalo siya sa eleksyon dahil marami nga pong supporter yung kanyang mga binabangga dun sa lugar nila. Yun po ang aking opinion dyan, mga kababayan. So maraming pong salamat sa panonood. Sana po i-like nyo ang ating video at makapag-komento kayo. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.